Isang planta na lang hindi tumatakbo, naka-outage pa siya. 169 megawatts yung capacity. All the other plants are already running. Umaabot na lang sa nasa 64,000 ang mga kabahayan sa Visayas Region ang wala pa ring kuryente matapos maapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol nitong Martes ng gabi. Batay ito sa pinakabagong datos ng Department of Energy o DOE para sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu, Samar at Leyte. Ayon kay DOE Undersecretary Mario Marasigan, naibalik na ang supply ng kuryente sa substation ng Daan Bantayan, Cebu na nagsisilbing interconnection point para sa iba pang linya. Mahigit 97% na anya ang energized lines o mga lugar na naibalik na ang kuryente. Problema na lang anya ang interconnections ng 3 linya, ngunit tiniyak ni Yusek Marasigan na inaayos na rin ang mga ito. Ngayon, ongoing na yung energization ng mga lines. Cautious lang yung ating electric operatives kasi sa malaking epekto ng infrastructure damages sa Mogo, no? So bago mo bigyan ng kuryente yung isang linya, kailangan ma-check natin kung safe yung mga infrastructure natin. Paliwanag pa ng DOE, malaki ang maitutulong ng mga karagdagang power resource para mas mapalakas ang kapasidad ng mga kuryente lalo pa sa ganitong mga sitwasyon. Kaya patuloy nilang isinusulong ang pagpapatayo ng mga nuclear power plant sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay DOE Director Patrick Aquino, may 15 lugar na natukoy na maaaring pagtayuan ng mga power plant kung saan prioridad dito ay sa Luzon Region na siyang may malaking demand sa kuryente. May mga lugar na sa Pilipinas na napuntahan na-evaluate na ng desktop, napuntahan na yung actual site. At yun po, kinukumpirma natin may mga lugar. Bahagi po ng mga sites na nakita na natin, yung lokasyon po kung nasaan ng DNTP, patuloy po itong suitable para lagyan ng nuclear power plant. May mga iba pa pong lugar sa probinsya ng Bataan, sa probinsya po ng Pangasinan, sa probinsya po ng Camarines Norte, sa probinsya po ng Palawan, sa probinsya po ng Masbate. Sa ngayon ay patuloy pang pinag-uusapan at pinag-aaralan ng DOE at iba pang kaukulang ahensya kabilang ang mga private stakeholder ang mga detalye sa implementasyon ng operasyon ng nuclear power plant. Umaasa ang Department of Energy na magsisimula na ang operasyon ng mga nuclear power plant sa bansa sa taong 2032. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.